Oh, nagsalita na si General Torre sa kaniyang biglaang pagtanggal sa pwesto. At ayon kay Attorney Claire Castro, di daw umano ito basta-bastang tanggalin kung walang sapat na dahilan at para ikabubuti ng taong bayan. Paano ngayon? Sa hanay ng PNP, iisa lang ang may 4-star general at yun ang PNP chief. Ngayon, tinanggal si General Torre. Si General Torre ay nakatakdang magretero ngayon pang 2026. Matagal pa. So, kung tinanggal siya sa pagka PNP chief at meron na siyang 4 na star sa balikat, 4-star siya, at papalit, itong tinanggal niya sa pwesto na second in command, na yun daw ang dahilan kung bakit natanggal si Torre dahil nagawa siya ng sariling aksyon na dapat ang pagtanggal, lalo na sa second in position, dadaan sa Napolcom o sa presidente. So ano ngayon? Si Nartatis Jr. ang OIC PNP chief. So nagiging 4-star na siya. At sa hanay ng istruktura sa PNP, kailangan may iisa lamang na 4-star at iyon ang PNP chief. So ano mangyari kay General Torre? Kailangan ba siyang agad-agad magretero para mabakante ang kanyang pagka 4-star? Ayon sa Malacanang, si Atty. Claire Castro kanina sa press conference, may bagong posisyon daw ang ino-offer ng Malacanang para kay Torre. Ito ang press conference kanina lang. Pero ano yon na posisyon? Ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between Napolcom and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon. At mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Pero, di ba ituring na sampal mismo kay dati na, no? Dahil tinanggal siya. Dating PNP Chief, General Nicolas Torre, na yung tinanggal niya na second in command, Nartatis Jr., Lieutenant General Nartatis Jr., Jose Nartatis Jr., tinanggal yon. Inilipat ni Torre na dapat umano, ayon kay Senador Lacson, dadaan yan sa Napolcom at sa presidente. So, nag-iisa umanong kumilos si General Torre. Bakit nasabi natin parang sampala? Dahil yung tinanggal ni Torre,
yon ang nagiging kapalit niya sa pagiging PNP chief. Nagiging OIC ngayon, no? Nagiging OIC. So, siguro, mag-early retirement itong si General Torre dahil kailangan na iisa lang ang merong 4-star. Isa lang. O, ano kaya ang posisyon na ino-offer ng Malacanang para kay General Torre? Di pa binanggit ni Attorney Claire Castro. Nag-react dito ang mga retired general kaugnay sa pagkatanggal, no? Pagkatanggal ni PNP Chief, dating PNP Chief General Torre. No? Sa interview, kanina ito. Retired Police Colonel Mariano Santiago na Philippine Constabulary. Nasa Zoom na po natin. Kung tandaan ninyo, si General Torre ang kauna-unahang PNPA na nagiging PNP Chief. Dahil mula pa noon, ang nagiging PNP Chief ay galing sa PMA. Ngayon, si General Nartatis, balik naman sa PMA. Dahil PMA ito. Si General Torre lang ang PMPA na naging PNP Chief. At natanggal agad. Okay. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwala ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President? Sandali. Sige. Yan. Kumusta? May sound ba si Attorney Claire Castro o wala? Maulan na hapon. Sa start po, walang sound. Ano? Ang akin, walang sound ang akin? Yung start? Sandali. Wala daw sound. Ito ba? Sandali. Nakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang. Ito ang walang sound pala. Sanctions na sunod doon sa constitution. Nakakumpirma nga lang ngayon ng Malacanang na i-relieve sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Chief General Nicolas Torre III. PNP Chief General Nicolas Torre III sinibak na sa umanong pang-abuso sa kapangyarihan. Ayon kay Senador Ping Lacson, na ito ang posibleng dahilan kaya nasibak sa pwesto si PNP at Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Lacson, nag-iisang umaksyon si General Torre sa pagsibak sa second in command na si Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. Sa patakaran umano, aniya, kailangan na may clearance sa Pangulo o sa DILG ang pagtalaga o pagsibak sa sinumang second in command o kaya'y sa PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration. Sinabi ni Lacson na noong siya pa ang PNP Chief na kahit binigyan siya ni Estrada ng absolute authority sa pagpatakbo at pangangasiwa sa PNP, hindi niya umano ginamit ang absolute authority sa pagtalaga sa miyembro ng PNP Command Group. Ang mahalaga umano, ngayon ay magiging maayos ang transisyon sa kapalit ni General Torre sa pwesto. Ang pagkaalam ko, na-demote si Nartatis at yung Bapang General na Ilocano, nagdadaig kung bakit naman nangyari yun. Kaya sinita ko siya, sabi ko, hoy, ba't ganon? Nako, may balik yan, magdahan-dahan ka. Hindi ko naman alam, magiging bilang anghel ako. At nagpapaumanhin ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Hindi naman tama yun. Siyempre, may boss tayong lahat. Boss na si John B. At ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang buka at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPA.
Huwag din natin kalimutan na bahagi ng banta sa seguridad ang mga nasa hanay na bumabaluktot mismo ng ating layunin. Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng ating mga commanders mula sa mga regional and provincial directors, chiefs of police at sa mga directors ng National Support Unit na nagpaabot ng kanilang suporta sa ating pamumuno sa loob ng mahigit 2 buwan na panunungkulan ko bilang chief ng Philippine National Police. Kasama rin dito sa aking pinasasalamatan ang pakikiisa at pagtitiwala ng ating mga kasamahan sa mga informal organizations within the PNP, most especially yung APOLE, the Association of Police Officers Bilateral Entry. I'm very, very thankful at express my deepest gratitude sa mga miyembro ng APOLE sapagkat sila ang isa sa mga pinakauna na nagbigay ng suporta sa atin. Okay, iyon ang pahayag ni General Nicolas Torre at may offer daw umano, so posible na mag-early retirement itong si General Torre dahil para mabakante ang pagiging 4-star niya. Dahil sa hanay ng PNP, iisa lang ang dapat may 4-star at iyon ang PNP chief. Pero di pa nilinaw ng Malacanang kung ano ang posibleng posisyon na ino-offer nila para kay General Torre. No? Ano kaya, di ba, bago lang nag-resign din at irrevocable resignation yung sa NBI, si NBI Director Santiago. No? Dahil umano sa mga di na matiis na paninira. Ngayon, sa daming dapat tanggalin, lalo na sa flood control at sa korupsyon, nagulat ang karamihan sa balita na biglang tinanggal sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre. At posible mag-early retirement ito, pero bago dyan, knowledge muna natin mga pumasok ngayon no? Sa ating live. Marianida dyan sa Hong Kong, Erlinda Asula, Arnie Aneslag, Marianida, Snelpin Rabago, Salvador Evangelista, si Josie Macalian, si Nunoy Canon, si Erlinda Isula, si Aliho Disikan, Yakapin, Bro Windel, maayong meron pong sound si Attorney Claire. Yung unang bahagi lang pala. Si Lianes Aliusa. Hi po, Sir Wendell. Salamat po kasi sa totoo lang, naligaw din ako ng pananampalataya. Confused po ako. Salamat po. Always watch po sa video mo kahit yung 5 years ago. Yung 5 years, so kasi simula pa lang namin. Sa 5 years, Cebuano, yung ibang mga language namin ni Father Darwin. Pero daming mga nakiusap, pwede ba na magtagalog kayo? Daming di makaunawa o man mga Tagalog sa Cebuano. Kaya sinisikapan talaga namin ni Father Darwin kahit nahirapang magkalisod-lisod. No? Si Muslim Islam, Bro Windel, anti-corruption, si Sir bagay kay General Torre dahil 4-star general pa rin siya. Yes, Muslim Islam si General Torre lang ang isang 4-star general ng pulis ngayon. Pero dahil nakatungtong na si Lieutenant General yung second in command niya, Lieutenant General Jose Melancio Nartatis Jr. So, magiging 4-star na si walang comment. Si Nartatis, yeah? Okay. So, magiging 2 na ang 4-star general sa PNP ngayon. So, kahit pa ilagay si Torre sa baka demotion na naman kung malagay siya ng deputy, di ba?
siya na ang nagiging PNP chief pagkatapos magiging deputy for operation, ay nagiging demotion yan. At maliban na demotion, nagiging dalawa na din ang 4-star sa PNP. Okay. Si Mary Matano sa Macau. O hello, kumusta? Si Givin Sumagpao, Agnes Madreno diyan sa Kuwait, RG Diopino sa Villanueva, Misamis Oriental. Welcome. Okay, di na natin pa tatagalin pa mga kapatid, no? So sa interview kanina, ang reaksyon ng mga retired general kaugnay sa biglang pagkatanggal ni General Torre. Retired Police Colonel Mariano Santiago na Philippine Constabulary. Nasa Zoom na po natin. Colonel, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Si Alvin po, and opo. sa ating mga nakikinig. Opo, pahingin na lang po ng konting insights, ano po, kasi wala po kaming makausap sa Napolcom, ano po. Ang gustong malaman ng ating mga kababayan, siguro as a matter of education na rin. Kasi sa inyo, alam nyo po ito, abogado rin po kayo, di ba? Paano po yan kung si General Torre, 4-star, si Nartates, ngayon 3-star, di syempre, pupromote po dapat siya na 4-star. So dalawa na po yung 4-star lalabas. Pwede po bang dalawang 4-star o hindi rin po pwede yun? Hindi po pwede yun sapagkat sa ating table of organization ay isa lang ang posisyon ng Chief PNP Opo. na mayroong 4-star rank. So hanggat hindi binabakante ni General Torre yung kanyang rango, hindi siya nag-retire o nag-resign sa serbisyo, hindi maibibigay ang kanyang rango sa iba. Yan. So, kahit pa si General Nartates uupo na OIC, di mabigay ang 4-star sa kanya dahil nag-excess ang 4-star sa mga balikat ni General Torre. Pero pwede, Colonel, na ang PNP chief ay 3-star general tapos merong floating na 4-star general. Mangyayari yan. Yan ang mangyayari. Gano? So pwede pala. Kaya parang awkward po yun na ang PNP chief ay hindi pinakamataas na rango sa PNP. Well, nangyari na yan before At hindi ko na lang babanggitin kung sino dahil yung isang Chief PNP before parang hindi niya nagustuhan ang ginawa sa kanya. Oo. Kaya ang ginawa niya ay nag-stay siya doon sa kanyang rango hanggang siya ay magkaroon ng compulsory retirement. Opo. So, ibig sabihin, pwede palang mangyari talaga yon. Pero ako naman, naniniwala naman ako na kaya namang siguro kausapin. Yun nga ang keyword, dapat kinausap na maayos si General Torre na sa ganun hindi, kasi ang dating, ayaw ko anong dating sa inyo, Colonel, para bang nabastos si General Torre sa pagkakataong ito o hindi, normal lang yan, nangyayari talaga yan sa PNP? Well, actually, alam mo, kami graduate ng PMA pero malaki ang aming paghanga dito kay General Torre. Si General Torre, siya ang kauna-unahang PNPA na nagiging PNP chief. Karamihan galing sa PMA. At itong papalit niya, kaya nga parang sampal, ano? Bakit parang sampal? Dahil yung second command na si Lieutenant General Nartates Jr., yon ay inilipat kasi ni Torre. At nag-react, of course, ang Napolcom, hindi dumaan umano sa kanila, kumilos na nag-iisa si General Torre, yon ang dahilan, ayon kay Senador Ping Lacson, na posibleng dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto si General Torre. Ang problema, yung inilipat ni General Torre ngayon, na 3-star yan, naging OIC sa PNP chief. Yeah? Okay, tuloy natin. Meron lamang isang problema ang nangyari dito kasi especially sa amin na nanggaling sa military at ako'y galing din sa Philippine Constabulary na noon ay parte ng armed forces. Opo.
Meron sigurong konting naging lapse si General Torre dahil ako mismo iniisip ko na unfairly treated siya. Personally, yun ang aking nakita dahil ako humahanga sa kanya, bagamat hindi kami personal na magkakilala. Opo. Pero sa training ng ating especially military, which palagay ko naman hindi rin naiba ang PNPA dahil ang nagsimula ng PNPA ay puro mga PMAers din. Meron tayong tinatawag na discipline kasi ang sa mission ng military, hindi po pwedeng hindi susunod doon sa principle ng unity of command. Nagkataon na ang supervision and control ng Philippine National Police ay ibinigay sa National Police Commission. After magkaroon ng review, yung ginawang reshuffle ni General Torre, na sa palagay ko naman ay intended niya talaga na ma-streamline niya at talagang kumpleto ang kanyang control sa pulisya, ay nakaligtaan niya na merong nakatataas sa kanya. Kasi ang yung spokesperson si General Fajardo, alam niyo, abogado yan, no? Wala bang naka-advise ni General Torre na ito ang proper at protocol para sa paglipat sa isang lalo na sa second in command, no? Na talagang dadaan sa NAPOLCOM at i-review ng presidente. Tuloy natin. Basic ang principle kasi ng disiplina Ang commander ay responsible sa lahat ng gagawing maayos at hindi maayos ng kanyang unit. Opo. At ito ay importante, especially sa giyera, dahil hindi po pwedeng merong magkakaibang desisyon. Tama. So si Colonel, si General, sa palagay mo, na meron din siyang, kagaya ng sinabi ni Senator Ping, meron din siyang parang overreach sa kanyang otoridad. Sumobra, lumabis din siya sa kanyang otoridad. Well, later on yan ang lumalabas dahil matapos na pagsabihan na siya at binawi na yung kanyang ginawang reshuffle, parang lumabas pala doon sa flag ceremony ng PNP na pinakilala pa rin niya yung sinasabi niya, ito yung aking deputy, no? Oo. Kumbaga dinify, parang sinuway niya. Sinabihan ka na, hindi mo pa rin sinunod. Yon, na-defy niya. Alam mo so nagturo siya ng kanyang bagong deputy sa second in command. At itong si Nartatis Jr., Ilocano. So kaya nga ayon kay Senador Marcos na siya mismo nag-react. Bakit ganon? Kasi ang kumbaga, bagamat yan ang nasa batas, pero extension ng presidente ang NAPOLCOM dahil yung control sa pambansang pulisya ay ibinigay sa National Police Commission na nagkataon naman na ang chairman ay ang secretary ng local government. Tama. So, hindi ko alam ang politics sa kanila doon sa loob noon. Pero kung susundin natin, assuming na walang anumang malis, dapat siguro sumunod siya at kaya nagpaalam muna. Oo. Na sir, ganito. Babalasahin ko. Gusto ko babalasahin. Tama. Normally yan ganun. Nung ako'y nasa LTO, ano man ang aking mga policy na kailangan pong ipatupad, kahit pa paano, meron lang akong information at tacit approval sa aking minister. Opo. Pero granting na tama po kayo, no po, tama tayo na ganyan nga po nangyari, the situation could have been handled better. Ano ako ba? Do you agree na meron pang ibang paraan sana na hindi umabot sa ganyan na parang napahiya naman yung mama? Well, nangyari yan Kasi alam mo, hindi natin matatawaran na
ang presidente naman ay nakaka-recognize ng accomplishment, di ba? Dahil noong i-promote siya, yun ang form ng kanyang reward. Pero alam Correct. mo yung sistema ng, especially sa uniform services, meron tayong sistema ng reward and punishment. Malaki ang paghangari naman sa kanya ng presidente noon eh. Yun ang kanyang reward. Pero nagkaroon nga, tama yung sinabi ni Senator Ping Lacson, na nagkaroon siya ng konting overreach. Siguro naman, well-intended yung mama. Kaya lang, alam mo, sabihin na natin, may kasama na sigurong pride dito eh. Abay, akong ang secretary mo, binaliwala mo ko. Tsaka chairman yun ng Napolcom. Chairman siya, pero siya rin yung DILG chief eh. Tama. Opo. So, let's move forward. So, tapos na yan. Nangyari na yan. Wala tayong magawa. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Ano po? Moving forward, Colonel, ano ba dapat ideally? Ano ang dapat mangyari? Siguro, kung sa akin yan, dapat siguro kinausap siya silently. Assuming kung ako siguro ang SILG o Secretary of Local Government o hindi man si Secretary John Vic, assuming na meron na silang brief, siguro ang presidente, I would have, kung ako yung presidente, no? Opo. Siguro itatawagin ko siya sa palasyo. Opo. At hindi ko naman siya gagawan ng embarrassment. Correct. Kasi gano'n nangyari na embarrass po siya. Although sabi ni Secretary John Vic, 5 beses daw niyang tinawagan. Pero mukhang hindi sila nagkausap dahil para sabi niya nasa dinner daw or something. Ano po? Pero baka pag Malacanang siguro tumawag, hindi ka naman tatanggi. At saka pag boss mo ang tumatawag, di ba tayo naman, pag boss natin yung tumatawag, maybe one missed call, tatawag ulit kagad tayo na sabihin, shucks, si boss pala tumatawag. Yun ang hindi natin alam, yung namagitan sa kanilang dalawa ni Secretary Rimulya. Opo. Pero being a very important person sabihin na natin, sa gobyerno ng ating Pangulo at malaki rin naman ang ginawa nito para sa kanya, siguro kung ako presidente ay patatawag ko silang dalawa, maring i-patch up ko muna sila bago silently sabihin ko, mag-resign ka na, bibigyan kita ng ibang pwesto. Mukhang ganun nga daw po, mukhang may bago namang pwesto. May bagong pwesto, kinumpirma yan. Kung ano nga na pwesto, di pa sinabi. Ito reaksyon ni Attorney Claire sa press conference na ginanap ni Remulla. Hindi ito gagawin ng Pangulo kung hindi ito para sa ikabubuti ng lahat. Yun lang yun. Kasi hindi naman basta-basta nagtatanggal ang Pangulo kung wala siyang dahilan at kung wala siyang magandang balak pa para sa tao na yon, di ba? So anyway, pakinggan na lang natin mga clear at saka natin tignan. Pero di ba malaking insulto talaga ang nangyari para kay General Torre na yung second in command niya na Lieutenant General Jose Nartatis Jr. ay inilipat niya. No? So yun ang deputy niya, inilipat, na di dumaan sa Napolcom at sa presidente. Yun ang sinabi ni General ni Senador Lacson. Ngayon, yun daw ang dahilan. Ilang bisis na tinawagan ng Napolcom pero di na kausap si meron bang mga hindi pagkakasundo sa loob ng PNP kahit sa PNP deputy sa second command niya dahil merong bagong deputy na pinakilala si General Torre sa flag ceremony nila. No, kahit ba pinawalang bisa ng Napolcom yung paglipat sa second in command. No? Pero ngayon na biglang tinanggal siya, yung inilipat ni General Torre ang nagiging OIC sa kanyang pwesto